atake sa sobrang bilis ni Asta gamit ang Zeten ay ating masasaksihan sa chapter na ito. At ano kaya ang magiging reaksyon ni Captain Yami kapag nakita niya ang kanyang kapatid na babae na sumama kay Asta upang tulungan silang i-defend ang Clover Kingdom? Sa videong ito ay ating tatalakayin ang full chapter 366 at matutunghayan natin kung paano nga ba nakabalik si Asta at ang one-hit delete na laban sa pagitan ni Asta at Damnasio. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito. Sa huling chapter ay pinakitang nakalabas na nga si Asta sa Door of Destiny at naglalakad na ito papunta kay Damnasio. Kaya sa pagsisimula ng chapter ay nagkaroon ng kaunting flashback kung ano ang nangyari bago nakalabas si Asta sa Door of Destiny. Sa unang panel ay pinakitang ginamit pa rin ni Ryu ang kanyang Tengetsu upang makita ang pangyayaring labanan doon sa Witch's Forest. Sinabi ni Ryu na maghanda na si Asta dahil paparating na yung kukuha sa kanya papuntang Clover Kingdom. Biglang dumating sina Mushoga Taki at Ichika sa kwartong kinaroroonan ni Asta at Ryu upang mag-say goodbye for the last time kay Asta. Agad namang lumuhod si Asta at humarap kina Mushoga Taki at Ichika, same as Japanese culture, kung magbibigay sila ng pasasalamat sa kapwa-tao. Sinabi ni Asta na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawang kabutihan para sa kanya. Habang nagpapasalamat si Asta ay biglang lumitaw ang napakaliit na special magic sa likod at lumabas ang thread magic na kumonekta sa likod ni Asta. Agad namang nahalata ni Asta na mayroong biglang lumitaw sa kanyang likuran kaya bigla siyang nagulat dito. Pagkatapos ay may biglang nagsalita sa loob ng special magic at sinabing, "Seryoso ka ba talaga? Dito ka talaga napunta, Asta?" At dito nga ay lumabas si Finral sa maliit na special magic kasama si Rogue, ang pusa ni Vanessa, at sinabing nandito siya upang i-pick up si Asta. Kaya nang nakita ni Asta si Finral ay sobrang saya niya dahil ngayon lamang sila uli nagkita. Habang si Asta ay masaya dahil makakauwi na siya sa Clover Kingdom, si Ichika ay parang malungkot ata dahil simula noong iniligtas siya ni Asta ay parang nagbago nga yung pagtingin niya kay Asta at nakita niya na mayroon nitong mabuting kalooban. Habang si Asta ay nagmamadali na sumama kay Finral, si Ryu naman ay napaka-casual na binanggit ang pangalan ni Finral, na para bang matagal na silang nagkakilala. No wonder na alam din ni Ryu ang lahat ng pangalan bawat Black Bull member. Tinanong ni Ryu kay Finral kung kaya bang magkasya ang dalawang tao dyan sa special magic. Mabilis namang sinagot ni Finral na yes, dahil nagmamadali nga ito. Nagsuggest si Ryu na isama si Ichika kay Asta upang makatulong dahil isa nga ito sa pinakamalakas na Ryozen ng Land of the Sun at mayroon nitong pambihirang talento sa pakikipaglaban. Hindi nga pumayag si Ichika dahil hindi siya pwedeng lumayo sa tabi ni Ryu. Since mula noong napunta itong si Asta sa lugar ng Land of the Sun, ay palagi nating napapansin na nasa tabi itong si Ichika kay Ryu. Since wala itong magic, kaya siya yung nagsisilbing bodyguard kay Ryu. Biglang sinabi ni Mushoga Taki kay Ichika na mas marami daw natutunan si Asta sa pagsasanay nilang dalawa na magkasama. At kung tutuusin, siya talaga ang nagiging mentor ni Asta. Kaya mas mabuting sumama na lamang daw itong si Ichika dahil kaya naman niyang protektahan ng Land of the Sun na kasama si Ryu. Sinabi ni Ryu kay Ichika na sumama siya upang makita niya si Yami at siguraduhing bumalik dito na buhay. Pagkatapos ay magkatabi na nga itong sina Mushoga Taki, Fumito at Ryu para official nang magpaalam kina Ichika at Asta. Habang sinasabi ni Ryu na yung kapalaran daw ng buong mundo ay nasa kamay ni Asta, kaya puntahan nila kaagad si Lucius upang talunin. Agad namang nakuha ni Asta ang mga patnubay ni Ryu habang nagmamadali silang dalawa ni Ichika na pumasok sa special magic ni Finral. At mukhang gulat na gulat itong si Finral dahil mayroon na naman siyang bagong babaeng makikilala. At parang ako ata yung natatakot para kay Finral. Dito nga ay hinawakan ni Finral ang kamay ni Asta at Ichika. Pagkatapos ay unti-unting bumubukas ang gitna ng Door of Destiny. At heto na nga mga lords, the GOAT Asta is back. Makikitang mas naunang lumabas itong si Asta dahil nasa tabi na nga niya itong si Sekri habang sina Finral at Ichika ay kakalabas pa lang. Nakita ni Asta ang napakaraming taong duguan sa kanyang harapan at punong-puno ito ng mga pasa na makikitang wala nang malay itong sina Henry, Gordon at kahit ang Witch Queen at si Vanessa ay hindi kinaya si Damnasio.
Gulat na gulat nga itong si Finral sa nakita niya na sa pagbalik niya ay ganito na kadami ang pinsalang nagawa ni Damnasio. Dahil kung matatandaan natin, bago sumabog sa loob ng puno ay wala nga itong si Finral dahil pumasok na nga ito sa loob ng Door of Destiny. Hindi maipinta yung mukha ni Asta sa sobrang galit kay Damnasio nang nakita niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakahandusay at wala ng malay dahil sa ginawa ni Damnasio. Habang nakikita ni Damnasio si Asta na napakatahimik, ay kanyang sinabing lahat ng gustong nagbabalak na kalabanin siya ay bumabagsak. Habang si Asta ay tahimik na kinuha ang kanyang Demon Destroyer Sword upang i-dispel ang effect ng malaking timbangan ni Damnasio. Ginamit ni Finral ang kanyang special magic upang ilipat sa likod ang lahat nilang mga kasamahan para hindi madamay sa mangyayaring labanan sa pagitan ni Asta at Damnasio. Habang umaapaw ang anti-magic sa espada ni Asta ay kanyang sinabi kay Finral na baka pwede sana lahat ay maliligtas nila at makakasurvive. Kaya inimungkahi ni Asta kay Finral na kailangan niyang mag-focus sa paggagamot sa mga sugatan. At tinanong ni Asta kung kaya ba daw yun gawin ni Finral Senpai dahil kaya niyang i-handle na mag-isa si Damnasio. Kaya gulat na gulat nga itong si Finral nang sinabi ito ni Asta na kaya niyang i-handle si Damnasio na mag-isa. Sinabi ni Asta na hindi siya matatalo muli habang galit na tinitingnan si Damnasio. Habang sina Sekri at Finral ay hindi pa ata nakamove on sa mga sinabi ni Asta na kaya niyang talunin si Damnasio na mag-isa. At napaka-questionable nga talaga para sa kanila dahil ngayon pa nga lang nila nakita ulit si Asta. At napakadaming pinatumba ni Damnasio na kung iisipin ng lahat ng mga ito ay puro mga malalakas na Magic Knight ng Clover Kingdom like Vice Captain Nak at Captain Dorothy at kahit ang Witch Queen ay hindi kinaya. Pagkatapos ay makikitang naglalakad na nga itong si Asta papunta kay Damnasio, which is ito yung nakita natin sa last chapter na nakita ni Sekri ang first Wizard King sa katauhan ni Asta. Napaisip si Damnasio na hindi niya kayang i-counter si Asta gamit ang kanyang scale magic dahil sa kakayahan nito na magkansila ng mga magic attributes. Kaya sinabi niya kay Asta habang naglalakad ito papunta sa kanya na gagamitin niya ang atmosphere magic na ibinigay sa kanya ni Lucius upang i-final judgment si Asta. Habang si Asta ay naglalakad dala-dala ang kanyang Demon Destroyer Sword ay unti-unting lumalabas ang napakaraming anti-magic sa kanyang buong katawan na para bang nagliliyab ito habang naglalakad sa sobrang dami ng anti-magic ni Asta. Habang si Damnasio ay nag-iba yung facial expression while nakikita si Astang nagliliyab ang kanyang anti-magic habang naglalakad at mukhang nagdadalawang isip ito kung kaya ba talagang niyang talunin si Asta gamit ang atmosphere magic dahil nararamdaman niyang nag-evolve at nagbago ang anti-magic ni Asta. Habang si Finral ay nakikita din niya ang pagbabago ng kapangyarihan ni Asta dahil napasunod nito ang anti-magic sa sarili niyang pamamaraan. Sinabi ni Asta kay Damnasio na halos napaka-invincible na ng kapangyarihan ni Damnasio, subalit hindi pa rin siya kayang talunin ng magic na meron ngayon si Damnasio. Hanggang nasa malapitan na nga itong si Asta kay Damnasio while umaapaw pa rin yung anti-magic ni Asta sa kanyang buong katawan. Napaisip itong si Damnasio na siya ngayon na isang paladin na mayroong immense magical power. Hindi man siya biniyayaan ng physical ability, subalit gamit ang kanyang sword ay hindi siya matatalo laban kay Asta. Habang naghanda na nga itong si Damnasio na atakihin si Asta. At heto na nga mga lords, sinugod na ni Damnasio si Asta at siya pa talaga ang naunang umatake. Habang sinasabi ni Damnasio na hindi siya pwedeng matatalo sa isang makasalanan na gustong hadlangan ang utos ng kapayapaan na gustong dalhin ni Lucius sa buong mundo. Kaya babagsak daw itong si Asta sa ngalan ng hustisya. Habang si Asta naman ay kinuha na niya ang kanyang Demon Slasher Katana at sinabing anong parte ng mga ikinikilos mo ang hanay sa hustisyang sinasabi mo, Damnasio. At heto na nga mga lords, nag-Zeten mode si Asta. Pumasok ng zone si Asta kasama si Kuroku. Na makikitang seryosong tinititigan si Damnasio at bigla nga itong umatake. Sa sobrang bilis ni Asta mga lords ay hindi napansin ni Damnasio ang pag-atake. Napansin na lamang niyang nasa likod na niya si Asta at nagkaroon siya ng diagonal slash
Naputol pa yung isang pakpak niya at isang espada na makikitang tumalsik ang espada sa likod ni Damnasio. At parang hindi nga talaga napansin ni Damnasio yung atake ni Asta sa sobrang bilis dahil sinabi ng author na parang isang liwanag si Asta sa sobrang bilis. Kaya no wonder kung hindi talaga nakapag-unleash si Damnasio ng atmosphere magic. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lords. Break pala next week kaya maghihintay ulit tayo ng 1 week for new chapter.